Isang magandang araw sa inyong lahat at atin pong ipagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia sa aking video bilang 47. Magsisimula sa unang Samuel Kapitulo 8 hanggang Kapitulo 12, ang unang hari ng Israel. At nangyari nang si Samuel ay matanda na kanyang ginawang mga hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan nga ng kanyang panganay ay Joel at ang pangalan ng kanyang ikalawa ay Abia. Sila ay mga hukom sa Beerseba. At ang kanyang mga anak ay hindi lumakad sa kanyang mga daan, kundi lumingap sa mahalay na kapakinabangan at tumanggap ng mga suhol at sinira ang paghatol. Nang magkagayoy, nagpipisan ang mga matanda ng Israel at naparong kay Samuel sa Ramata. At kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon ngay, lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin, gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel ng kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila. Ayon sa lahat na gawa ng kanilang ginawa mula ng araw na iahon ko sila mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito sa kanilang pag-iiwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos ay gayon ang ginagawa nila. Ngayon nga'y dinggin mo ang kanilang tinig, gayon may tatanggi kang mainam sa kanila at ipakikilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila. At isinaysay ni Samuel ang buong salita ng Panginoon sa bayan na humihingi sa kanya na isang hari. At kanyang sinabi, ito ang magiging paraan ng hari na maghahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karo at upang maging mga ngabayo niya at sila'y tatagbo sa unahan ng kanyang mga karo. At kanyang mga ihalal sa kanya na ang mga kapitan ng lilibuhin at mga kapitan ng lilimampuin. At ang iba ay upang umararo ng kanyang lupa at umani ng kanyang aanihin, upang gumawa ng kanyang mga sangkap ng pangdigma at sangkap sa kanyang mga karo. At kanyang kukunin ang inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango at maging mga tagapagluto at maging mga magtitinapay. At kanyang kukunin ang inyong mga bukid at ang inyong mga ubasan at ang inyong mga olibohan sa makatuwid bagay, ang pinakamabuti sa mga yaon upang mga ibigay sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong binhi at ng inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang inyong mga aliping lalaki at babae at ang inyong pinakamabuting bataan at ang inyong mga asno at mga ilalagay sa kanya mga gawain. Kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong mga kawan at kayo'y magiging kanyang mga lingkod. At kayo'y dadaing sa araw na iyon dahil sa inyong hari na inyong pipiliin. At hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na iyon. Ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel at kanilang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin. Upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang hatulang kami ng aming hari at lumabas sa unahan namin at ipakipaglaban ang aming pakipagbaka. At narinig ni Samuel lahat ng mga salita ng bayan
at kanyang mga isinaysay sa pakinig ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang kanilang tinig at lagyan mo sila ng hari. At sinabi na Samuel sa mga tao sa Israel, yumaon ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang bayan. Unang Samuel, Kapitulo 9. May isang lalaki nga sa Benjamin na ang pangalay Cis, na anak ni Abiel, na anak ni Seor, na anak ni Bekora, na anak ni Apia, na anak ng isang Benhamita, na isang makapangyarang lalaki na may tapang. At siya'y may isang anak na lalaki na ang pangalay Saul, isang bata at makisig, at sa mga anak ni Israel ay walang lalong makisig na lalaki kaysa kanya. Mula sa kanyang mga balikat at hanggang sa paitaas ay lalong mataas siya kaysa sino man sa bayan. At ang asno ni Cis na ama ni Saul ay nawala. At sinabi ni Cis kay Saul na kanyang anak, pagsama mo ngayon ang isa sa mga bataan at ikaw ay tumindig at hanapin mo ang mga asno. At siya'y nagdaan sa lupaing maburol ng Ephraim at nagdaan sa lupain ng Salisa. Ngunit hindi nila nangasumpungan. Nang magkagayoy, nagdaan sila sa lupain ng Saalim at wala roon. At sila'y nagdaan sa lupain ng mga Benhamita. Ngunit hindi nila nangasumpungan doon. Nang sila'y dumating sa lupain ng Suk, ay sinabi ni Saul sa kanyang bataan na kasama niya, halina at bumalik tayo, baka walaing bahala ng aking ama ang mga asno at ang alalahanin ay tayo. At sinabi niya sa kanya, narito may isang lalaki ng Diyos sa bayang ito, at siya'y isang lalaking may dangal. Lahat ng kanyang sinasabi ay tunay na nangyayari. Ngayon pumaron tayo, marahil ay masasaysay niya sa atin ang tungkol sa ating paglalakbay kung saan tayo paroroon. Nang magkagayoy sinabi ni Saul sa kanyang bataan, ngunit narito, kung tayo pumaron, ano ang ating dadalhin sa lalaki? Sapagkat naubos na ang tinapay sa ating mga buslo, at wala na tayong madadalang kaloob sa lalaki ng Diyos, anong mayroon tayo? At sumagot uli ang bataan kay Saul at nagsabi, narito, meron ako sa aking kamay na ikaapat na bahagi ng isang siklong pilak. Iyan ang aking ibibigay sa lalaki ng Diyos upang saysayin sa atin ang ating paglalakbay. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay maghusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, halika at tayo pumaroon sa tagakita. Sapagkat yaon ngang tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Nang magkagayoy, sinabi ni Saul sa kanyang bataan, mabuti ang sinasabi mo, halika, tayo'y pumaroon sa gayoy na paroon sila sa bayang kinaroroonan ng lalaki ng Diyos. Samantalang iniaon nila ang ahunan sa bayan ay nakasalubong sila ng mga dalagang lumalabas upang umigip ng tubig at sinabi nila sa kanila, narito ba ang tagakita? At sila'y sumagot sa kanila at nagsabi, siya'y nariyan, narito, nasa unahan mo. Magmadali kayo ngayon sapagkat siya'y naparoon ngayon sa bayan, sapagkat ang bayan ay may hain ngayon sa mataas na dako. Pagkapasok ninyo sa bayan ay agad masusumpungan ninyo siya, bago siya umahon sa mataas na dako upang kumain. Sapagkat ang bayan ay hindi kakain hanggang sa siya'y dumating, sapagkat kanyang binabasbasan ang hain, at pagkatapos ay kumakain ang mga inanyayahan. Kaya nga umahon kayo, sapagkat sa oras na ito ay inyong masusumpungan siya. At sila'y umahon sa bayan at pagpasok nila sa bayan, narito, si Samuel ay nasasalubong nila, napaahon sa mataas na dako. Inihayag nga ng Panginoon kay Samuel isang araw bago si Saul ay naparoon at sinasabi, bukas sa ganitong oras ay susuguin ko sa iyo
ang isang lalaki na mula sa lupain ng Benjamin, at iyong papahiran siya ng langis upang maging pangulo sa aking bayang Israel. At kanyang ililigtas ang aking bayan sa kamay ng mga Pilisteo, sapagkat akin tiningnan ang aking bayan dahil sa ang kanilang daing ay sumapit sa akin. At nang makita ni Samuel si Saul, ay sinabi ng Panginoon sa kanya, narito ang lalaki na aking sinalita sa iyo. Ito nga ang magkakaroon ng kapangyarihan sa aking bayan. Nang magkagayoy, lumapit si Saul kay Samuel sa pintuang bayan at sinabi, sinasamo ko sa iyo na saysay mo sa akin kung saan nandoon ang bahay ng tagakita. At sumagot si Samuel kay Saul at nagsabi, ako ang tagakita. Umahong kang magpauna sa akin sa mataas na dako sapagkat kakain kang kasalo ko ngayon at sa kinaumagahan ay papayayaunin kita at sasaysayin ko sa iyo ang lahat na nasa loob mo. At tungkol sa iyong mga asno na may 3 araw na nawawala ay huwag mong alalahanin sapagkat nasumpungan na. At kanino ang buong pagnanasa sa Israel? Hindi ba sa iyo at sa buong sambahayan ng iyong ama? At si Saul ay sumagot at nagsabi, hindi ba ako Benhamita sa pinakamaliit na lipi ng Israel? At ang aking angkan ang pinakamababa sa mga angkan ng lipi ng Benjamin. Bakit nga nagsasalita ka sa akin ng ganitong paraan? At pinagsama ni Samuel si Saul at ang kanyang bataan at ipinasok niya sila sa kabahayan at pinaupo sila sa pinakapangulong dako sa gitna niyang mga naanyayahan na may 30 katao. At sinabi ni Samuel sa tagapagluto, dali mo rito ang bahagi na ibinigay ko sa iyo na siyang aking sinabi sa iyo, ilagay mo ito sa iyo. At tinaas nga ng tagapagluto ang hita at yaong nakapatong at inilagay sa harap ni Saul. At sinabi ni Samuel, narito siya ngang itinago. Ilagay mo sa harap mo at iyong kanin sapagkat iningatan sa tagdang panahon na ukol sa iyo. Sapagkat aking sinabi, aking inanyayahan ang bayan. Sa gayoy kumain si Saul, nakasalo ni Samuel ng araw na iyon. At nang sila'y makaluson sa bayan mula sa mataas na dako, siya'y nakipagpulong kay Saul sa bubungan ng bahay. At sila'y bumangong maaga at nangyari sa pagbubukang liwayway na tinawag ni Samuel si Saul sa bubungan na sinasabi, bangon upang mapagpaalam kita. At si Saul ay bumangon at lumabas kapwa siya at si Samuel. At nang sila'y lumalabas sa hangganan ng bayan, ay sinabi ni Samuel kay Saul, sabihin mo sa bataang magpauna sa atin, at siya'y nagpauna. Ngunit tumigil ka sa oras na ito upang maiparinig ko sa iyo ang salita ng Diyos. Unang Samuel, Kapitulo 10. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at ibinuhos sa ulo niya at hinagkan niya siya at sinabi, hindi ba ang Panginoon ang nagpahid sa iyo ng langis upang maging prinsipe ka sa kanyang mana? Paghiwalay mo sa akin ngayon ay masusumpungan mo nga ang 2 lalaki sa siping ng libingan ni Raquel sa hangganan ng Benjamin sa Selsa at sasabihin nila sa iyo, ang mga asno na iyong hinahanap ay nasumpungan na at narito niwalang bahala ng iyong ama ang mga asno at inaalaala kayo na sinasabi, paano nga aking gagawin sa aking anak? Kung magkagayoy magpapatuloy ka mula roon at darating ka sa ensina ng Tabor at masasalubong karoon ng 3 lalaki na inaahon ng Diyos sa Bethel. Ang isa ay may dalang 3 batang kambing at ang isa ay may dalang 3 tinapay at ang isa ay may dalang 1 balat na sisidlan ng alak. At babatiin kanila at bibigyan ka ng 2 tinapay na iyong tatanggapin sa kanilang kamay.
Pagkatapos ay darating ka sa burol ng Diyos na nandoon ang isang pulutong ng mga Pilisteo. At ang mangyayari pagdating mo roon sa bayan na makakasalubong ka ng isang pulutong na mga propeta na lumulusong mula sa mataas na dako na may salteryo at pandereta at plauta at alpa sa harap nila at sila ay magsisipang hula. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sa iyo at manghuhula ka kasama nila at ikaw ay magiging ibang lalaki. At manonawa na pagka ang mga tandang ito ay mangyari sa iyo, na gawin mo ang idudulot ng pagkakataon sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. At ikaw ay lulusong na una sa akin sa Gilgal. At narito lulusungin kita upang maghandog ng mga handog na susunugin at maghain ng mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan. 7 araw na maghihintay ka hanggang sa ako'y pumaroon sa iyo at ituro sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At nangyaring gayon na ng kanyang matalikdan na iwan niya si Samuel ay binigyan siya ng Diyos ng ibang puso at ang lahat ng tandang yaon ay nangyari sa araw na yaon. At nang sila'y dumating doon sa burol, narito isang pulutong na mga propeta ay nasasalubong niya at ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang sumakanya at siya ay nanghula sa gitna nila. At nangyari nang makita siya ng lahat ng nakakakilala sa kanya ng una, na narito siya ay nanguhulang kasama ng mga propeta, ay nagsali-salitaan ng bayan, ano itong nangyari sa anak ni Cis? Si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta? At isang taga-dakong yaon ay sumagot at nagsabi, at sino ang kanilang ama? Kaya't naging kawikaan, si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta? At nang siya makatapos ng panguhula, siya ay sumampa sa mataas na dako at sinabi ng amain ni Saul sa kanya at sa kanyang bataan, saan kayo naparoon? At kanya sinabi upang hanapin ang mga asno. At nang amin makita na hindi mga sumpungan ay naparoon kami kay Samuel. At sinabi ng amain ni Saul, sinasama ko sa iyo na saysayin mo sa akin kung ano ang sinabi ni Samuel sa iyo. At sinabi ni Saul sa kanyang amain, sinabi niyang maliwanag sa amin na ang mga asno ay nasumpungan na. Ngunit tungkol sa bagay ng kaharian na sinalita ni Samuel ay hindi niya sinaysay sa kanya. At tinipon ni Samuel ang bayan sa Panginoon sa Mispa. At sinabi niya sa mga anak ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, iniahon ko ang Israel mula sa Ehipto at pinapaging-laya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto at sa kamay ng lahat ng mga kaharian na pumighati sa inyo. Ngunit itinakwil ninyo sa araw na ito ang inyong Diyos na siya nagligtas sa inyo sa lahat ng mga inyong kasakunaan at mga kapighatian. At sinabi ninyo sa kaniya, hindi, kundi lagyan mo kami ng isang hari. Ngayon ngay humarap kayo sa Panginoon ayon sa inyong mga lipi at ayon sa inyong mga libo-libo. Sa gayo'y pinalapit ni Samuel ang lahat ng mga lipi at ang lipi ni Benjamin ang napili. At kanyang inilapit ang lipi ni Benjamin ayon sa kanyang mga angkan at ang angkan ni Matri ay siyang napili at si Saul na anak ni Cis ay siyang napili. Ngunit ang kanilang hanapin siya ay hindi nasumpungan. Kaya't kanilang tinanong uli sa Panginoon, may lalaki pa bang paririto? At ang Panginoon ay sumagot, narito siya ay nagtago sa mga kasangkapan. At sila'y tumakbo at kinuha nila si Aaron at nang siya ay tumayo sa gitna ng bayan, ay mataas siya kaysa sinuman sa bayan, mula sa kanyang mga balikat at paitaas. At sinabi ni Samuel sa buong bayan, nakikita ba ninyo siya na pinili ng Panginoon na walang gaya niya sa buong bayan at ang buong bayan ay sumigaw ay nagsabi, mabuhay ang hari.
Nang magkagayoy sinaysay ni Samuel sa bayan ang paraan ng kaharian at isinulat sa isang aklat at inilagay sa harap ng Panginoon. At pinayaan ni Samuel ang buong bayan na pinauwi bawat tao sa kanyang bahay. At si Saul man ay umuwi sa kanyang bahay sa Gabaa at yumaong kasama niya ang hukbo ng kanilang mga kalooban ay kinilos ng Diyos. Ngunit sinabi ng ilang hamak na tao, paanong ililigtas tayo ng taong ito at kanilang niwalang kabuluhan at hindi nila dinalhan ng kaloob, ngunit siya hindi umimik. Unang Samuel Kapitulo 11. Nang magkagayoy umahon si Naas na Amonita at humantong laban sa Habes Galaad at sinabi kay Naas ng lahat ng lalaki sa Habes, makipagtipan ka sa amin at kami ay maglilingkod sa iyo. At sinabi ni Naas na Amonita sa kanila, ganitong paraang gagawin ko sa inyo na ang lahat ninyong kanang mata ay dukitin at aking ilalagay na pinakapintas sa buong Israel. At sinabi ng mga matanda sa Habes sa kaniya, bigyan mo kami ng palugit na 7 araw upang kami ay makapagpasugo ng mga sugo sa lahat ng mga hangganan ng Israel. At kung wala ngang magliligtas sa amin, lalabasin ka namin. Nang magkagayoy pumaron ang mga sugo sa Gaba kay Saul at sinalita ang mga salitang ito sa mga pakinig ng bayan. At ang buong bayan ay naglakas ng tinig at umiyak. At narito, sinusundan ni Saul ang mga baka sa bukid. At sinabi ni Saul, anong mayroon ang bayan na sila'y umiiyak at kanilang isanaysay ang mga salita ng mga lalaki sa Habes. At ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihan sumakay sa Saul ng kanyang marinig ang mga salitang yaon at ang kanyang galit ay nag-alab na mainam. At siya'y kumuha ng 2 magkatuwang na baka at kanyang kinatay at pinadala niya sa lahat ng mga hangganan ng Israel sa pamamagitan ng kamay ng mga sugo na sinasabi, sino mang hindi lumabas na sumunod kay Saul at kay Samuel ay ganyan ang gagawin sa kanyang mga baka. At ang takot sa Panginoon ay nahulog sa bayan at sila'y lumabas na parang isang tao. At binilang niya sila sa Besek at ang mga anak ni Israel ay 300,000 at ang mga lalaki ng Huda ay 30,000. At sinabi niya sa mga sugo na naparoon, ganito ang inyong sasabihin sa mga lalaki sa Habes Galaad. Bukas sa kainitan ng araw ay magtataglay kayo ng kaligtasan. At naparoon ang mga sugo at isinaysay sa mga lalaki sa Habes at sila'y natuwa. Kaya't sinabi ng mga lalaki sa Habes, bukas ay lalabasin namin kayo. At inyong gagawin sa amin ang lahat na inyong inaakalang mabuti sa inyo. At naging gayon sa kinabukasan na inilagay ni Saul ang bayan ng 30 pulutong at sila'y pumasok sa gitna ng kampamento sa pagbabantay sa kinaumagahan at sinaktan ang mga Amonita hanggang sa kainitan ng araw. At nangyari na ang mga nalabi ay nangalat na anupat walang naiwan 2 magkasama. At sinabi ng bayan kay Samuel, sino yaong nagsasabi maghahari ba si Saul sa amin? Dahil dito ang mga taong yaon upang aming patayin sila. At sinabi ni Saul, walang taong papatayin sa araw na ito sapagkat ngayon gumawa ang Panginoon ng pagliligtas sa Israel. Nang magkagayoy sinabi ni Samuel sa bayan, halikayo at tayo'y paroon sa Gilgal, at ating baguhin ang kaharian doon. At ang buong bayan ay naparoon sa Gilgal, at do'y ginawa nilang hari sa Gilgal si Saul sa harap ng Panginoon, at do'y naghain sila ng mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At si Saul at ang lalaki ng mga lalaki sa Israel ay nagalak na mainam doon.
Unang Samuel Kapitulo 12. At sinabi ni Samuel sa buong Israel, narito aking dininig ang inyong tinig sa lahat ng inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. At ngayon narito ang hari ay lumalakad sa unahan ninyo, at ako'y matanda na at mauban, at narito ang aking mga anak ay kasama ninyo, at ako'y lumakad sa unahan ninyo mula sa aking kabataan hanggang sa araw na ito. Narito ako, sumaksi kayo laban sa akin sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang pinahiran ng langis. Kung kaninong baka ang kinuha ko, kung kaninong asno ang kinuha ko, o kung sino ang aking dinaya, o kung sino ang aking pinighati, o kung kaninong kamay ako kumuha ng suhol, upang bulagin ang aking mga mata niyaon at aking isasahuli sa inyo. At kanilang sinabi, hindi ka nagdaya sa amin, ni pumigati man sa amin, ni tumanggap man ng anuman sa kamay ng sinuman. Sinabi niya sa kanila, ang Panginoon ay saksi laban sa inyo at ang kanyang pinahiran ng langis ay saksi sa araw na ito na hindi kayo nakasumpong ng anuman sa aking kamay. At kanilang sinabi, siya ay saksi. At sinabi ni Samuel sa bayan, ang Panginoon ang siyang naghalal kay Moises at kay Aaron, at siyang nag-ahon sa inyong mga magulang mula sa lupain ng Ehipto. Ngayon nga'y tumayo kayo upang aking may saysay sa inyo sa harap ng Panginoon ang tungkol sa lahat na matuwid na gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa inyo at sa inyong mga magulang. Nang si Jacob ay makapasok sa Ehipto at ang inyong mga magulang ay dumaing sa Panginoon, sinugungan ng Panginoon si Moises at si Aaron na siya nagsipaglabas sa inyong mga magulang mula sa Ehipto at pinatira sila sa dakong ito. Ngunit nilimot nila ang Panginoon nilang Diyos at pinagbili niya sila sa kamay ng Sisara na kapitan ng hugbo ni Azor at sa kamay ng mga Pilisteo at sa kamay ng hari sa Moab at sila nakipaglaban sa kanila. At sila'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat pinabayaan namin ang Panginoon at naglingkod kami sa mga Baal at sa mga Astarot. Ngunit palayain mo kami sa kamay ng aming kaaway at kami ay maglilingkod sa iyo. At sinugo ng Panginoon si Jerubbaal at si Bedan at si Hepte at si Samuel at pinapaging laya ko sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawat dako at kayo'y tumahang tiwasay. At nang makita ninyo na sinaas na hari ng mga anak ni Amon ay naparito laban sa inyo, ay huwag sinabi sa akin, hindi kundi isang hari ang mag-ahari sa amin. At dangang ang Panginoon ninyong Diyos ay siya ninyong hari. Ngayon nga ay masdan ninyo ang hari ng inyong pinili at siya ninyong hiningi. At narito, nilagyan kayo ng Panginoon ng isang hari sa inyo. Kung kayo'y matatakot sa Panginoon at maglilingkod sa Kanya at makikinig sa Kanyang tinig at hindi maghimaksik laban sa utos ng Panginoon, at kayo at gayon din ang hari na nag-ahari sa inyo ay maging masunurin sa Panginoon ninyong Diyos ay mabuti. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi manghihimaksik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon, gaya sa inyong mga magulang. Ngayon ay tumahimik kayo at tingnan ninyo, itong dakilang kamay. Itong dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata. Hindi ba pag-aani ng trigo sa araw na ito, ako'y tatawag sa Panginoon na siya ay magpapasapit ng kulog at ulan, at inyong malalaman ang makikita na ang inyong kasamaan ay dakila, na inyong ginawa sa paningin ng Panginoon sa paghingi
ninyo ng isang hari. Sa gayoy tumawag si Samuel sa Panginoon at ang Panginoon ay nagpasapit ng kulog at ulan at ng araw na iyon at ang buong bayan ay natakot na mainan sa Panginoon at kay Samuel. At sinabi ng buong bayan kay Samuel, ipanalangin mo ang iyong mga lingkod sa Panginoon mong Diyos upang huwag kaming mamatay, sapagkat aming dinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaang ito na humingi kami para sa amin ng isang hari. At sinabi ni Samuel sa bayan, huwag kayong matakot, tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito. Gayunmay huwag kayong lumihis ng pagsunod sa Panginoon, kundi kayo'y maglingkod sa buong puso sa Panginoon. At huwag kayong lumiko sapagkat kung gayo'y susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo mapapakinabangan at makapagpapalaya man sapagkat mga walang kabuluhan. Sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Saka sa ganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo, kundi tuturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan na inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaano dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Ngunit kung kayo magmamalaging gagawa ng kasamaan, kayo'y malilipol kayo at gayon din ang inyong hari.